Hello, sis. Hello! Say hi to my viewer. Bali si sis, bago pa lang siya dito sa Hong Kong. Ilang months ka na dito, sis? Magsi 6 months going to February 11. Anong months ka dumating dito nga? August 10. August 10. So, kumusta naman yung ano mo? Yung buhay mo dito, okay naman? Okay naman, blessed naman ako sa mga amo ko. Tsaka, basta okay lang sila. Okay naman sila sa akin. Open lahat. Mabuti naman. Bali, paano ka nag-apply dito? Nag-apply ka ba by agency or direct hire or ano? Dinahalik ako ng isang kaibigan ko dito sa Hong Kong. In-apply ka niya sa agency? Opo, in-apply niya ako sa agency dito sa Hong Kong. Tapos, may agency din ako dito at sa Iloilo at saka sa Manila. Sila yung nag-process ng papers Oo. mo? Ano yung natandaan mo ba, sis? Ano yung mga requirements na hiningi sa'yo pag-apply mo? Yung passport ko, tapos yung ex-abroad na papel ba yun? Info sheet? Info sheet yun. na nakarating ako sa Singapore at saka sa Kuwait. Mm. Yun ang hinanap sa akin. Nag-training ka pa ba? Nag-training ako hindi ako ng training ng TESDA, nag-training ako ng PIDOS. At saka ano ba yung last na training na 3 days ba yun? Nakalimutan ko. OWA. UWA, yun lang. Ay, mag-OWA pa rin pala pa kahit na-abroad ka? Kailangan kasi mag-OWA kasi tapos may PIDOS tayo. Kasi kailangan sa OWA, kailangan kasi yung training nila doon, may mga language kasi pagdating O, tsaka sa ibang bansa naman, di ba? Oo. Sa iba yung language dito kaysa nung Oo. pinag-trainingan mo dati sa Middle East. Oo, tama. Tapos ano sis, yung TESDA, yung training ka pa ba? Hindi na ako nag-training ng TESDA kasi ex-abroad na ako. Kung ikaw ay isang ex-abroad, hindi ka na pwede mag-training ng TESDA. Kukunin mo na lang yung ano mo, info sheet mo Oo, yun para na. patunay na may experience ka na. Yun. Galing. Ano pa ba? Magkano yung mga nagastos mo sis pag-apply mo dito? Kasi ex-abroad ka, di ba? So may difference sa baguhan. So magkano yung na-apply? Yung nagasto kong sa processing fee ko, 15,000 plus yung 3,600 na medical. Tapos yung pamasahe kong papuntang Manila. Yun lang. Yung 15,000 processing yun. So yung medical, except pa yung medical pala? Kasama na din yon Sa 15,000? Hindi, plus yun sa Separate? 15. Ah. Sa medical. So, sagot mo yon, hindi sagot ng amo yon. Hindi lahat sa akin. Yung ticket lang, sagot ng amo ko, yun lang. So yung galing mismo sa bulsa mo, 15,000 plus pamasahe plus medical. Okay na rin yun. Kasi iba-ibang guys, iba-iba yung agency. May agency na tataas ka pa sa 15,000, may Yun. agency na hanggang 15,000 lang basta ex-abroad. Depende yan sa agency. Mm-mm. Pero pag first time ka kasi mas mataas kasi syempre lahat bago. Kailangan mo pa mag-training kasi ang training mahal din eh. Mm-mm. So pag yung ako kasi medyo matagal na napagdaanan yan kasi nga parati na ako dito sa Hong Kong. So yung medical mo sis, yung pag ilang beses ka nagpa-medical? Isang beses lang ako ng medical, nakuha ko lahat ng result, okay naman lahat. Pag okay lahat, isang beses lang. Pero pag Oo. may problema, Balik-balik lang talaga dun sa... kailangan mo magpa-clear bago ka Oo. makalis. Yes, tama yun. Pero nag-PT ka pa before umalis? Napiti na ako dun sa Maynila. Before ang flight mo? Yun. Sa agency ka na lang nag-PT, hindi ka na bumalik dun sa Sa Iloilo, dun ako na-process lahat. Tapos, pag punta ako ng Maynila, dun ako nabayad ng processing fee ko ng 15,000 plus ng PT na 500, yun lang yung magagastos mo. Okay. So, yun, tinanong ko lang siya guys kasi bago pa lang siya dito. Tapos, iba din yung may natatanong tayo sa yung mga baguhan kasi iba din yung dati may pagbabago. Depende sa panahon, sa agency na mag-handle sa'yo. Pero yung mga requirements, pare-parehas lang talaga yan. So, kumusta naman yung OWA mo pala? Yung sa OWA, Madali lang. 3 days yun, training kayo, may exam kayo. Madali lang naman yung exam, tatanungin ka lang naman dun sa kung anong ibig sabihin nito sa Cantonese, yung ganon. Makapasa din sa tatlong Madali lang para tanong. sa'yo. Oo. Ano pa ba yung pinagdaanan mo? Medical, yung info sheet lang, Passport. PIDOS, OWA, yun lang yun, di ba? Oo. Tapos basta mapas mo lang yung medical. Importante talaga yung medical. Mga ilang months ka naghintay nung nagkaamo ka na, mga ilang months ka naghintay bago nakaalis. Kasi yung amo ko, yung first interview niya sa akin, hinhired agad ako. Pagkatapos noon, dumating yung visa ko ng 1 buwan. After 1 month, nung na-hired ka, Oo. mabilis. Pagkatapos, naghintay ako ng 1 buwan, bali 2 buwan, saka ako umalis. 2 buwan yung hintay ko kasi yung amo ko, manganganak na itong September. Pinahintay ka muna, gusto nila pagdating mo ba nakaanak na or Hindi manganak pa, ka? naghintay pa ako ng 2 weeks bago siya manganak. Bago ka pumunta dito sa Hong Kong. So pagdating mo dito, ilang months na yung bata? Kakalabas lang talaga. Wala pa, bali nanganak siya ng September.
Dumating ako ng August, tapos nanganak siya ng Naka-adjust ka pa konti. September. Oo, yun. Yun. So may alaga ka na maliit na yung alaga mo newborn. Newborn, bagong silang yung alaga ko, mabait naman siya, hindi naman siya mahirap alagaan, super kulit, masarap, So good. masarap siyang, So mas ano yung ano, mas ano yung easy sa alagaan newborn? Nakatry ka ba ng medyo malaking bata alagaan? nakatry ako ng 2 bata sa Singapore, 2 taon, tsaka 1 taon, 2 lalaki. Pare-parehas lang pala kung ano, kunti lang diferensya. Yun. Oh, sige. So yun sis, salamat sa pag-share ng Napadaan iyong lang. experience. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.